Dante, ano ang inaasahang magiging epekto niyan sa paghahanda sa halalan sa darating na Mayo? Magandang gabi, Monica. Wala naman nung inaasahan na epekto itong pagpapaliban ng Bangsamoro Parliamentary Elections sa mga paghahanda naman dito sa May 12, 2025 elections. Ang nangyari lang kasi ito, Monica, sa halip na sabay ay medyo naiurong sa Oktubre ang pagsasagawa ng eleksyon dyan sa BARM. Yun nga lang, after ng May 12 elections ay tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda ng COMELEC dahil nga ilang buwan lang ay susunod naman itong halalan dyan sa BARM. Kinumpirma ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na nakakuha siya ng impormasyon sa isang mataas na opisyal sa Malacanang na pinirmahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na layong ipagpapaliban ang Bangsamoro Parliamentary Elections. Sa halip na May 12, 2025 ay sa October 13 na isasagawa ang BARM elections. Kaugnay nito, Monica, sinabi ni Garcia kailangan nilang mabasa ang partikular na nilalaman o detalye ng batas. Kami ba ay magko-conduct muli ng bagong procurement o tuloy-tuloy lang yung procurement na ginawa na namin para ang dating repeat order lang kami or orders lang kami doon sa pinoprocure namin. Very important yun because to conduct a procurement you need at least 2 to 3 months. Titingnan ng komisyon kung kailangan pa ba nilang magbukas muli ng filing ng Certificate of Candidacy o COC sa Bangsamoro. Aalamin din ng komisyon kung saan mapupunta ang 7 parliamentary district seats galing sa Sulu na ngayon ay hindi na bahagi ng BARM alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Very important sa amin yun, Kadante, sapagkat gusto namin alamin, mag-o-open ba kami ng filing ng Certificates of Candidacy sa buong Bangsamoro o doon lamang sa maapektuhan ng mismong tinatawag na distribution ng 7 seats. At the same time, kinakailangan namin matingnan saan namin kukuhanin at paano mabibigay sa amin yung 2.5 billion pesos na kakailanganin namin para mag-conduct ng parliamentary election sa Bangsamoro. Monica, ayon nga kay Garcia, nasa 2.5 billion pesos na halaga ang kanilang kakailanganin o magagastos para sa eleksyon sa Bangsamoro. Ang malaking halaga nito ay mapupunta sa honoraria ng mga guro. Sa ngayon, hindi nakasama sa iniimprintang balota ng COMELEC ang mga balota para sana sa BARM. Monica, yung botante o botante dyan sa Bangsamoro na katumbas din ng imprintang balota ay nasa 2.3 million. Ang ayon sa COMELEC, ang target nilang masimulan ang pag-iimprinta kasi nga hindi ngayon iniimprinta itong balota na ito sa darating na July hanggang August. At doon sa nakuha natin, Monica, na kopya noong batas, Republic Act 121231. Ito yung resetting ng Bangsamoro Parliamentary Elections. Nakasaad dito na hindi naman siya ititreat as a special elections, kundi continuation pa rin nitong 2025 national and local elections. At ang lahat ng mga mahahalal na mga opisyal dyan ay mauupo sa 12 noon ng October 30, 2025. At yung mga kasunod pang eleksyon pagkatapos nitong taon ay kasabay na ng 2028 presidential elections. Yan muna ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Marami. Ay 6-year term yung aking version. Kaya nagtatawaran pa rin kami para nila sa isda. Ngunit palagay ko, ang susunod na eleksyon ay 2027, pinakamaaga, o di kaya 2029.